Maliwanag po ang turo ng mga apostol. Taong Hesus na tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. O di hindi siya Diyos. Tao siyang tagapamagitan. Kaya yung Hesus na Diyos, yan po ang pagdaraya ni Satanas. At ilan po ang madadaya niyan? Ilan? Ito po, oh. Malinaw po, oh. Apokalipsis. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. O, ayan mga kaibigan. O. Ayan. Di napakalinaw kung ganun. Na yan ay katuparan lamang ng binabanggit sa Biblia na talagang mayroon mga ngaral na ibang Hesus na hindi ipinangaral ng mga apostol. Nakita niyo po ba? Si Hesus po mismo may sabi na kung sino siya at ano siya. Hindi po niya sinabing siya ang Diyos, kundi ito po ang pagpapakilala mismo ni Hesus. Ito po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Di napakalinaw po. Oh. Ito po, sa Juan 8:28. Ito po sa Huli. Ayan o. Napakalinaw po niyan. Anong sabi niya? Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, ayan po. Ito. Ako, sa kaninyo ako makikilala na ako nga ang Kristo. See? Ayan po. Anong pagpapakilala ni Jesus? Siya ang Kristo. Pag naitaas na nyo na ang anak ng tao, siya rin yung anak ng tao. Pag umakyat na siya sa langit, sa kaninyo malalaman na ako nga ang Kristo. Hindi siya ang Diyos, siya ang Kristo. Iba po ang Diyos, iba ang Kristo. Ang Diyos po, siyang gumawa kay Jesus na Kristo. Pinahiran. Kaya siya po, kung tawagin Kristo, pinahiran ng Diyos. Inihalal ng Diyos. Nakita niyo ba? Inihalal, pinahiran. Ganun po yan eh. Kaya hindi po siya ang Diyos. Kaya nga Kristo eh. Hindi po totoo na yung nasa loob, yun ang Kristo at yung labas na tao, yun din po ang ang tao at magkahiwala. Hindi po. Mababasa nyo sa Biblia sa unang Korinto chapter 15. Nung pakuan si Kristo, namatay. Hindi po yun espiritu eh. Namatay. O nung mamatay si Kristo, patay din yung Hesus kasi isa po yun eh. Si Hesus ang Kristo. Ang taong si Kristo Hesus. Nung pakuan siya, namatay yun. Kaya ang mababasa mo sa Korinto na sabi ni Pablo, ang namatay si Kristo. Ibig bang sabihin buhay yung taong Hesus? Hindi po. Iisa yun eh. Namatay talaga si Jesus at si Kristo. Nakita niyo po ba? Kaya malinaw po. At gaano po karami ang nadaya ni Satanas? Gaano? Ito po. Ayan po. Sa Apokalipsis. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, na dumadaya sa buong sanglibutan. Ang nadaya po ni Satanas sa aral na yan, buong sanglibutan. Kaya pang buong mundo yung paniniwalang si Kristo Diyos eh. Nadaya po ni Satanas yan. At ng kanyang mga anghel. Si Soriano anghel lang yan eh. Ni Satanas eh. Yan ang mga bulaang propeta. Yung mga pastor, tagapagturo, mga pare, santo papa. Yan ang mga anghel ni Satanas. Na nagpakalat ng aral na yan na kasinungalingan. Na Jesus na Kristo. At napunta ron yung pagsamba ng tao. Hindi yung tunay na Diyos na Ama. Yan po ang dahilan bakit si kapatid na Felix Manalo niloob ng Diyos na palitawin sa Pilipinas. Ipanganak siya doon sa Punta Santa Ana para siya muli niyang itinatag yung iglesyang itinatag ng Panginoong Hesus noong unang siglo para iturong muli yung aral na dala noon na dapat sambahin ng tao ang tunay na Diyos, yun ang Ama.
Ngayon magtataka naman kayo, yung pala nasa Biblia, bakit hindi yun ang tinuturo ng iba? Karamihan si Jesus ay Diyos. Bakit hindi ituro yung tunay na Diyos, yun na nga ang Ama? Sinabi rin po sa Biblia yan, ayan po, ayan o. Gayon may, wala sa lahat ng tao, sa mga tao, ang kaalamang yan. Ayan, tingnan po ninyo, isa lang ang Ama na Diyos. Pero, wala sa lahat ng tao ang kaalamang yan. See? Ayan, hindi ko kaagad lalo na po kayong mga miyembro ni Soriano, ayan Anong sabi diyan Isa lang ang Ama na sa kanya buhat ang lahat ng bagay. Walaan niya sa lahat ng tao ang kaalamang yan. Wala talaga Anong katunayan yan? Iglesia ni Cristo lang ang nagtuturo na iisa lang ang tunay Diyos na Ama na dapat sambahin. Hindi yung mga tinuturo ng iba. Satanas na ang turo noon na si Diyos na Jesus. Mula kay Satanas yan. Napakalinaw po Mangangaral na ibang Jesus. Kung paano anyang nadaya si Eva ng ahas. O sino yung ahas? Si Satanas. Na mangangaralan niya sa inyo ng ibang Jesus na hindi namin pinangaral. Napakalinaw po Anong Jesus na pinangaral ng mga apostol? Taong Jesus. Nasa langit na, tinuturo pa rin ni Pablo yan, na taong Jesus na tagapamagitan. Itinuturo pa rin ni Apostol Pedro na taong Jesus na siyang ginamit ng Diyos para gumawa ng tanda kapangyarihan na makita ng tao. Ang taong si Jesus. Ganyan po ang aral Yan ang totoong aral ng Diyos na dapat niyong tanggapin. Yung aral na mula sa Diyos, mula kay Kristo, at itinuro din ng kapatid na Manalo. Yan po ang talagang ikinakalat na balitang katotohanan. Ang katotohanan po na yun po ay nawala, hindi na talaga katotohanan ang ginagawa ng mga taong. Ang sinasamba po, kung sino-sinong Diyos na, napakaraming Diyos na sinasamba. Pati kahoy, pati ribolto, Diyos na ayaw ng Diyos na. Ang Diyos ay mapanibuguin. Hindi nagpipista sa Diyos Kundi yung pinagpipista, yung Jesus na Diyos na wala naman sa Biblia. Yung mga kahoy, ipinagpipista yun. Inahalikan pa. Yan po ang ginagawa ng Katoliko, na napakasama rin po yan. At Diyos din po ang paniniwala niya kay Kristo. Meron pang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tatlo na ang Diyos. Si Kristo, ang paniwalaan po natin, iisa lang ang tunay na Diyos, yun ang Ama, na siyang dapat nating kilalanin. Yan din po ang ibinilin kay Magdalena Sabihin mo sa mga kapatid na sabi niya aakyat ako sa aking Ama, na inyong Ama, sa aking Diyos, na inyong Diyos. Yan po ang dapat nating palakpakan. Hindi po yung turo ni Soriano. Kung gustuan niya niyang mga anak, anong pakialam mo? Biro mo yan. Kasi hindi na niya maipaliliwanag yun Hanggang doon na lang yun Di yata kung ang nakagagawaan niya ay nakakarinig ng mata ay nakakakita. Siya ba niyang nakakagawa ng hindi niya magagawang makakita? Biro mo yan. Siya niyang gumawa ng tenga na nakakarinig, hindi ba siya pwedeng gumawa ng pero hindi niya. Kaya niya, siya niyang gumawa ng babaeng manganganak. Di ba niya siya pwedeng manganak? Biro yan. Siya rin yung gumawa ng babae na pwedeng makunan kung naglilihi. Di si ang Diyos maglilihi din. Soriano. Ang talagang maluloko mo niyan, yung talagang ukol din sa hindi talaga sa Diyos. Mga kisatanas din. Kasi dalawang uri lang po yan mga kaibigan Pag hindi kayo sa Diyos, kisatanas kayo. Ang sa Diyos mo ayon sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Pag hindi kayo Iglesia ni Cristo, hindi kayo sa Diyos. Tandaan po niyan, dalawang po yan Isa lang po ang tunay na reliyon, yang tinuturo ng Biblia. Isa lang po ang nagtuturo na ang dapat sambahin ang tunay na Diyos, yun ang Ama. Wala nang iba. Yun ang tunay na Diyos na dapat kilalanin. Si Jesus ay dapat sambahin din na tagapamagitan sapagkat utos ng Diyos niya na sambahin. Sampalatayan mo ang pangalan ni Jesus, ni Kristo, anak ka rin ng Diyos.
Pero ituro mo yung wala naman sa Biblia, kaya nga sabi sa Biblia, ang tumatangging si Jesus ang Kristo, yun ang Antikristo. Ay yung ituro mong si Kristo Diyos, tinatanggihan mo na siya ang Kristo eh. Eh sabi ni Jesus, pagka umakyat na ang anak ng tao sa langit, sa kaninyo malalaman na ako nga ang Kristo. Kasi pinakikilala talaga sa sarili niya na siya ang Kristo. Siya ang hinuhulaan na Kristo. Pero hindi matanggap ng mga Hudyo. Hindi matanggap kasi alam nila, kilala nila si Jesus na anak ng karpintero. Hindi nag-aral. Kaya kung paratangan nila si Raulo, kasinungalingan. At yung mga salita ni Jesus na mga salitang figuratibo, na mga similitudes, hindi nila maintindihan. Sa halip, nagbibigay sila ng konklusyon na si Jesus ay nagtuturong Diyos na nakikipantay sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus, ako ay ang lahat ng ginagawa ko, may patutuang Ama sa akin. Nagagalit sila noon eh. Yung pagtawag ni Jesus na Ama sa Diyos, ay akala nila pinapantayan ni Jesus ang Diyos. Akala nila nagtuturo na si Kristo ang Diyos. Kasi wala kayong mababasa na sinasabi, ako ang Diyos na bumaba sa langit. Wala nyo yan eh. Ang mababasa nyo, ako ang tinapay. Ako ang ilaw. Hindi na kailangan sinabi, ako ang Diyos. Wala niyan eh. Ako ang ilaw, ako ang tinapay na bumababa mula sa langit. Eh, biro mo yan. Tinapay pala siya, bumababa mula sa langit. Kaya yung mga pananalita ni Jesus, sinasadya po yan para yung mga taong walang karapatan, hindi talaga maunawan. Sinabi yan sa mga apostol. Ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, yun ay sa inyo ay pinagkakalob. Pero sa nasa labas, sa mga walang karapatan, sa hindi iglesia ni Kristo, ang lahat ng bagay ay talinghaga. Paraan niya, baka sakaling sila'y magbalik loob. Doon makikita kung talagang sa Diyos ka, maunawaan mo, makapagbabalik loob ka sa Diyos. Kasi ang tawa niya, makapalang puso na. Sobra na eh. Sobra na eh. May mata para makakita, pero hindi nakakakita. May tenga para makarinig, pero hindi makarinig. Makakapal na puso. Si Soriano ang kapal ng puso. Kitang-kita mo na, pero hindi nakikita. Naririnig na, pero hindi nakakarinig. Yan po yan eh. Kayo pong mga miyembro dyan, huwag po kayong lubusang tiwalang-tiwala kay Soriano. Magsuri po kayo. Sigurado na naman, lalabas na naman. Mayroon naman. Yan. Paborito ito yung mga mga nagpapanggap na parang mga abogado ni Soriano. May duda ko na yung iba dyan, si Soriano na mismo o si Daniel Rason eh. Nag-iiba lang ang pangalan. Paparatangan na kung matanda ka na. Malapit ka nang mamatay. Ikaw eh, kung totoong matalino ka at katotohanan ka, humarap ka kay Soriano sa debate. Ayan na, hindi na nga masagot sa YouTube eh. Yung iba sinasagot agad niya, pero sa akin hindi makasagot yan. Ulitin ko sa inyo hindi pa napupuntang Brazil yan, nag-uumpisa pa lang yung iglesia ni Soriano yan, ay hinamon ko na po yan. At hinamon nga niya ako nung makita ko at malaman na nandoon na ako, pinuntahan ko sa programa niya yan. Hindi lumaban yan. Kaya hanggang ngayon, hindi makasagot yan kasi talagang mahayag ang kanyang kasinungalingan. Maliwanag na po. Si Soriano, hindi bali po humaba ito. Total ito pa, party-partying ko naman eh. Si Soriano po, talagang yan ang personification ni Satanas. Nakita niyo po ba? Kunwari, gumagamit ng Biblia, pero pag sinyasat mo, Iglesia ni Cristo, nakikita yung paano pagdaraya ni Soriano. Wala rin yung lumabas sa sinapupunan. Yung sinapupunan, hindi matris po yun. Ibig lang sabihin yun, si Jesus malapit sa puso ng Diyos o nasa piling na ng Diyos. Nang isulat ni Juan yun, nakaupo na sa kanan ng Diyos eh. Ibig lang sabihin ni Juan, nasa piling na ng Diyos. Kalukuhan yung sasabihin mo ang Diyos ay pinagbuntis si Kristo. Kalukuhan yun. Pagkatapos biro mo kung ipagbubuntis si Kristo ng Diyos, kung nakunan ng Diyos. Sasabihin mo na, Diyos yung parang, bakit naman siya manganak? Sinabi mo yung babae, tulad ng babae, pwedeng manganak
Eh kung gusto ng Diyos manganak eh. Paano ngayon yan? Eh kung nakunan ng Diyos. Ang tanong, ilang oras ba naglibot bago pinanganak si Kristo? Eh, kaya habang pinangangatwiranan mo yung lalo kang mamamali Suryano. Oh. Doon sa kawikaan. Oh. Eh, napakalinaw nun eh. Personification ni Solomon yun. Wala pa namang Kristo doon. Wala sinasabi si Kristo doon. Eh, porkit nabasa mo si Kristo karunungan, eh, pinuntahan mo na naman na siya. Walang sinabi ang sumulat ng Hebro. Kasi walang tiyak kung sinong sumulat yan eh. Pero ginagamit na yan na sulat ni Pablo. Ha? Walang sinabi roon na walang sinabi sa Korinto, walang sinabi sa Korinto pala na yung karunungan sa kawikaan, yun ang Kristo. Wala doon eh. Si Kristo, paliwanag ni Pablo sa Korinto, yun ang karunungan sa pagliligtas. Hindi siya karunungan sa paglalang. Inuulit ko po yan para malinaw po sa inyo eh. Kasi ulit-ulitin mo dito sa mga na-brainwash na eh. Hindi, kung ano na naman isasagot yan eh. Magko-comment na naman yan. Si Felix Manalo rapist. Si Felix Manalo anghel, si Kristo hindi Diyos. Yan ang mga kuha niya. Hindi inuunawa yung mga sinasabi ko, yung patutuo ko ng katotohanan na pinakikita ko na yung kasinungaling Suryano. Hindi pupunta yun dun eh. Nakita nyo na. Doon lang na dalawang binanggit ko eh. Sapat na yung para paniwalaan yung kasinungalingan Suryano. Bugtong na Diyos daw. Sabi ni binasa ni Los. Kasi instruction na ni Suryano yun eh. Na yun ang babasahin ni Los. Kasi po, ito po katotohanan niya. Pagka pupunta kayo doon sa exposition ni Suryano, bago dumating yung oras na pagsasalita niya, kukunin na ang pangalan ninyo. Ano ba niya pangalan ninyo? Anong relihiyon niyo? Ano po ang itatanong ninyo? Yan, nakasulat na yun. Sesiyo. Bago dumating Suryano, alam na ni Suryano yon. Ang sunod-sunod nun kung anong relihiyon, kung anong paksa. Pagka wala naman masyadong magtatanong, o di kaya, kung isa lang magtatanong, sisingitan nyo ng pala niya. Ay, yung nagtanong, pala niya yun, itinanong, aral niya eh. Makikita mo naman eh. Pala niya ilalagay. Alam na niya yung sunod-sunod. Kaya kung makita nyo, pag nagsabing, basahin mo nga, Sister Los, pag sinabing binasa, nandun agad eh. Hindi na naghahanap eh. Eh bakit? Nakahanda na yun eh. O sasabihin na ni Suryano, o yan ang gagamitin kong sita, yan ang mga tanong ko sa'yo. Nakahanda na yun. Kaya pag sinabi nyo, basahin mo nga kapatid na Daniel. O, ganun yan. Basahin mo nga niya kapatid na Daniel. Nakita mo, agad yan, nagduna. Kahit anong pabasa, basahin sa diksyonaryo, basahin mo nga niya ng ganito. Magtataka kayo, nandun na agad yun. Hindi na nag-iisip kasi, bago dumating yung pagtuturo ni Suryano, ay nakahanda na yun eh. Alam na ni Suryano yung gagawin niya, naka-ready na yun eh. Sa harap niya, nakikita na yun eh. Kaya, yan po ang pagdaraya ni Suryano. Kaya yung sinasabi niya, itanong mo kay Suryano, panluloko yun. Sino si Suryano para sabing itanong? Panluloko po yun. Para matanim sa inyo na ang dunong-dunong niya. Ahaluan yun kung ano-anong mga natuklasan niya, kung wide reader siya, ahaluan yun. Brainwashing na, yan ang budol-budol gang eh. Hindi maliwanag na mga kaibigan. Ulitin ko po yung nababasa sa Hebreng pumasok, hindi po katuparan ng hula yon. Wala doon mababasa na espiritong galing sa langit, bumaba para pumasok doon sa katawan. Wala po. Yung sa Hebro, G5, tandaan ninyo, yung Hebro G5, yun ang katuparan ng hula na inihandang katawan ni Kristo para yun ang gagamitin. Handog, hindi na hayop ang ihandog. Yun po ang katuparan ng hula. Hindi po yung kumuha ang ginamit doon ay pumasok, pumasok kanya yung wala po sa doon sa binabasa yung espiritong pumasok mula sa langit. Nakita nyo po na, pagdaraya yun eh. Nakita nyo po ba? Bino, siguro sapat na po yan at alos inubos-ubos ko na po eh. Kaya hindi totoo yung mga kasinungaling. Yan ang sinasabi kong kitang-kita yung pagkademonyo, pagkadyablo ni Suryano. Puro kasinungalingan po yan. Bueno, maraming salamat po at sana po kayo pong mga miyembro ni Suryano ay sana po loobin ng Diyos na maunawaan po niyan. Ano po? At nais ko pong batiin
ang ilan po na mga nag-subscribe at ilan pong sabi sa akin batiin ko raw sila. Ito pong si Cap Patrick de la Rosa sa lokal po ng Spain. Sa Spain po ito. Ano po? Si Bihabs, isa po 'yan sa ano nag-subscribe. Si Nirio Cadasio po, Dublin, Ireland. Batiin ko raw sila. Nirio Cadasio. Mga kapatid po dyan sa Ireland, sa Dublin. Itong si Arnold Furlahe ng San Rafael, distrito po ng Bulacan. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Ito pong si Alexander Bibot ng Florida, Pampanga. Kumusta po kayo? Ayan po mga kaibigan. Ayan nyo po sa susunod po ay lagi ko po kayong isa-isa kahit paano matabanggit ko yung pangalan, yung mga nagpapabati po. At gusto po wag lang hindi mawala, nababatiin ko ito pong mga mini-mission ko po na matagal ko na po itong mini-mission. Mga kamag-anak ko, kaibigan ko po. Ito po, dito po sa Alberta, sa Edmonton, ito pong mag-asawa, si Astor at Noemi Sineta. Pinsan ko po ito. At yung kanyang anak, si Mark. Mini-mission ko po yan, matagal na. Si Joey Sineta. Nasa Calgary po yan. Ayan. Itong kaibigan ko, si Mr. Paul McKinney. Ito po, kung minsan, inaanyayan ko po ito sa pamamayag. Maring hindi pa panahon. Pero, unti-unti kahit papano, ay lagi po siyang sinishare nitong mga video ko. At sana po lobby ng Diyos na makaunawa siya. At dyan naman po sa Toronto, ang pinsan ko, si Arlene Alpapara Asarcon. At yung mga anak niya, sila Jojo, sila Jocelyn, kumusta po kayo dyan? Sana payapa ang inyong buhay, huwag kayong mahawa nitong sakit. Itong pandemic, at sa Texas naman, si Jean Alpapara Finchil, pinsan ko po yan. At siya nga pala, hindi ko rin nalimutan batiin dyan si Nancy Mercedes Jackson. Dyan din po yan sa lokal ng Texas. Sa Florida po sa Amerika, yung aking kapatid, si Chona, si Neta Borja, At dyan po naman sa Pilipinas, si Gumerciendo Portem. Ayan po, pinadadalan ko rin po yan, sinisiran ko rin ng video ko. Ito pong Tek at saka Saldi Sineta. Ito po kapatid ko itong mag-asawa. Si Alex Sineta. Ayan, binabati ko rin po, Alex. At yung aking mga anak, gusto kong isama na batiin sila. Lagi, si Doktora Desiree Sineta Murillo. Ayan po, masigla po yan sa Facebook. At ito pong si Doktora Jennifer Sineta Lopez. Jennifer Lopez ito, si Jello. Pangalan ng artista. Anak ko po yan. Minsan po, nagbabakasyon dito yan. Nagtuturista dito sa Canada. Si Ali Lopez. Ayan po. At saka yung mga taga-lokal lang na po sa Pulangi Albay. Bunga ko po yung lokal na yan. Yan po ang bunga ko noong 1983. Madalas ko na pong banggitin dito yan. Si kapatid na Jose, si kapatid na Bong Kinan, si Gina, si John, si Neta, Felix Neta, at marami pa pong iba dyan na hindi ko nakilala. Matagal-tagal na rin po akong hindi napupunta yan. Bueno po. At muli ay sana po mga kapatid, samahan niyo po akong idalangin natin, hilingin natin sa Diyos na sana po ay alisin na niya na itong pandemic na ito para mapayapaan na tayong sumasamba sa Kanya at idalangin din po natin na sana po ay ingatan niya, huwag mahawa si kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahala at ang kanyang buong pamilya. Sana po huwag mahawa nitong pandemic na ito. Alam po ninyo, napakabait man ni Ka Eduardo. Ipinananalangin din po tayo niyan. Kaya ipanalangin din po natin siya na siya ay huwag mahawa nitong napakasamang pandemic na ito. Bueno po. At kayo rin po na mga kaanib sa Iglesia ni Soriano. Hindi ko po kayo kaaway. Kaya nga po, kung kaaway ko po kayo, hindi ko na babanggitin yung mga maling aral ni Soriano. Kaya binabanggit ko po yan, baka sakaling maawa ang Diyos, lumambot ang puso ninyo, makita nyo talaga katotohanan. Maring minsan masakit, pero